Kung naghahanap ka ng premium mid-range phone, baka ito na yun. Ito yung Vivo V40 5G na may presyo ngayon na 26,999 pesos para sa 12 256 gigabytes. Pero pwede tayong mamili up to 512 gigabytes na storage. So, titingnan natin guys kung ano mga improvement yung makikita natin dito compared dun sa nakaraang V30 at titingnan natin kung overall ba ay sulit yung phone na to. So, unbox muna natin. Okay, so ito guys yung box ng Vivo V40. So, wala naman tayong masyadong makikita dito sa box maliban sa napakalaking bilog which is nire-represent yung aura light sa camera niya. Tapos, yung talagang pinagmamalaki nila na yung camera nitong phone na to ay co-engineered with Zeiss. Okay, so again guys, ito yung 12 256 gigabytes at yung nandito sa atin ngayon ay yung silver. Okay, sa pagbukas, yung phone agad na makikita natin na nakabalot. Yan. So, tanggalin natin para makita ninyo yung itsura ng silver. Okay, so ito guys, yung itsura ng silver na Vivo V40. Sobrang linis lang ng itsura. Tapos, matte finish all over. Ayan. Napakaganda guys ng itsura niya. Walang complicated na design, alam niyo yun. Sobrang plain lang, pero ang professional ng dating. Tapos, itong likod niya guys ay glass. Tapos yung camera module niya, ayan, unique compared sa mga nauuso ngayon, ang lalaking square sa likod. Okay, tapos meron tayong makikitang Zeiss na logo or branding dun sa kanyang camera. So balikan natin mamaya yung design ng phone na to. Pag-usapan muna natin or check natin yung iba pang laman ng box. Meron tayo dito mga documentations, ayan, quick start guide, at saka yung warranty information. Tapos nandito rin yung kanyang jelly case or case. Tingnan natin kung ano yung itsura. Okay, so ito guys, yan, matte din na gray. So halos ano na, lahat ng brands ng phone ngayon, ganito na yung mga phone case na kasama sa box, hindi na transparent, parang rubber na talaga siya. Ayan, no? Tapos ano na, parang covered na talaga yung malaking part ng likod. Tapos nandito yung ating charger, Vivo Flash Charge na 80 watts. Yan, tapos USB-A pa rin yung dulo niya or yung port. Tapos ito yung kanyang charging cable, USB-C to USB-A cable, at yung kanyang SIM ejector pin. Okay, so balikan natin tong phone. So kaya sabi ko kanina guys, napaka-simple lang ng itsura niya. Ayan, pero napaka-elegante. Tapos ang nipis. Ayan, dito sa may gilid, makikita natin yung volume up and down buttons, pati yung power lock button. Sa kabilang gilid, wala. Kahit ano, malinis din. Tapos dito sa may ibabaw, ayan, meron kayong makikitang secondary microphone at meron tayong text, ewan ko lang kung mababasa ninyo, portrait or professional portrait. Tapos dito sa may ilalim, yung ating USB-C port, yung ating main speaker, yung ating main mic, tsaka yung ating SIM tray. Silipin natin saglit yung SIM tray. Okay, so ito guys, wala tayong micro SD card slot, dual SIM lang siya. Pwede rin daw dito ang eSIM. So I suggest guys, kung kaya naman natin i-stretch yung budget natin, go for 512 gigabytes kasi hindi natin may expand yung kanyang storage hanggang 256 gigabytes lang if ever na yun yung pipiliin natin. So go for 512 gigabytes. Ngayon dito naman sa harap, makikita natin yung punch hole selfie camera natin at yung ating mga bezels ay pantay lahat, proportion lahat mula dito sa baba, sa taas at sa dalawang gilid. Tapos yung dalawang gilid ng phone na to ay curved. So curved display yung Vivo V40. Tapos meron na siyang pre-installed na screen protector. Mabuti na lang kasi napakahirap makahanap ng curved screen protector or tempered glass para sa ganitong phone. Pero again, personal opinion lang. Personal preference ko. Ayoko talaga ng curved display. Pero siguro marami pa rin ang gusto yung ganitong klase ng display sa isang phone kasi nakadagdag talaga sa pagiging premium. Ngayon, itong Vivo V40 5G ay merong IP68, IP69 na rating at pwede nating malubog sa tubig up to 1.5 meters for 30 minutes. Pero sa totoo lang kahit may mga ganyang rating yung mga phone natin, hindi ko pa rin i-recommend na ilubog nyo to sa tubig or gawing parang action camera. Yung protection na yan or ingress protection na yan ay for accidental situations lang. For example, nalaglag natin siya sa balde na puno ng tubig, ganyan. Hindi tayo mag-aalala na papasukan siya ng tubig agad-agad. Pero wag natin gagawing parang hobby na kumuha ng underwater photos gamit yung mga ganitong klase ng phone. Lalong-lalo na sa dagat.
Iba pa rin ng tubig dagat guys. So, ano lang, reminder lang. Ngayon kapag uusapan guys, yung haptics, itong V40, naka-disable siya by default. Nagulat din ako nung sinetup ko tong phone na to, hindi talaga siya naka-on. So, nung inon ko, ayun, naintindihan ko na, hindi siya kasing level ng ganda ng phone na to. Medyo ano siya, medyo magpo-fall na siya doon sa boundary ng mid-range papuntang entry level. So, kayo guys, kung gagamitin nyo, pwede naman, pero hindi ko mapapromise sa inyo na premium yung feels ng kanyang haptics. Ngayon, pagdating naman guys sa kanyang in-display fingerprint scanner, reliable naman guys. Most of the time, na-unlock niya naman na maayos yung phone natin. Hindi rin naman ganun kabagal yung kanyang animation. So, okay naman siya. Basta make sure nyo lang na maganda yung pagkaka-register nyo sa thumb nyo or sa fingerprint. Okay, so pag-usapan natin ngayon guys yung display. At isa to sa feature ng phone na to na talagang nakaka-attract. Tingnan natin. So meron tayong 6.78 inch dito na AMOLED display na curved 1260 by 2800 yung kanya resolution na merong 453 ppi at yung max na refresh rate niya ay 120 Hz. Sa abot din ng 4500 nits yung kanyang peak brightness. So sa madaling salita guys, para tayo naka-flagship phone na display. Sobrang ganda, sobrang accurate, sobrang vibrant ng kanyang display. Wala talaga akong masabi na cons sa kanyang display. Maliban na lang siguro sa curve, pero magkakaiba naman tayo ng preference. Kagaya na sinabi ko kanina, may mga users na mas gusto pa rin na curved yung display ng kanilang phone. So, overall, napakaganda ng display ng phone na to. At dahil dun sa 4500 nits na max brightness nitong V40, may support siya sa HDR10+. At kahit gamitin natin to outdoor, na try ko na, kitang-kita talaga guys. Hindi tayo mabibitin sa brightness niya. Tapos, merong protection yung kanyang curved display. So, if ever na gusto natin tanggalin yung kanyang screen protector, for some reason, meron tayong Scott Sensation Alpha. Yan yung kanyang glass protection. Hindi Corning Gorilla Glass, Scott Sensation Alpha. So, sabi sa ilang mga articles sa internet, kasing tibay daw ng Corning Gorilla Glass yung protection na yan. At isa pang good news guys, sa Netflix application makikita ninyo na yung ating widevine security dito sa V40 ay level 1 at makakapag-play tayo ng Full HD content. At kagaya sinabi ko kanina, meron siyang support sa mga HDR10 contents. Ngayon naman, puntahan natin yung display settings niya. Tingnan natin yung ilan sa mga adjustments na pwede natin gawin. So, meron tayong eye protection dito, syempre. Tapos, screen colors or screen presets. Color presets, meron tayong standard, professional, bright, at pwede nating matimpla yung kanyang color temperature. So, goods yun. Pagdating naman sa screen refresh rate, meron tayong tatlong option. Pwedeng smart switch para yung FunTouch OS na yung magde-decide kung anong refresh rate yung kailangan natin sa ginagawa natin or pinapanood. Standard, ilak natin to 60 Hz at high, ilalak naman natin to 120 Hz. At ang interesting dito guys, meron tayong option na babaan yung screen resolution. So, pwede tayo mamili between 1080p or 1260p. So, totoo lang, hindi ko makita yung sobrang laki or noticeable difference kapag nag-switch tayo to 1260p. Yes, siguro mas magiging sharp yung mga text, mas magiging sharp din yung mga images, mga videos na papanoorin natin, pero hindi ko ma-justify yung option na to. Kasi makakadagdag pa yan sa battery consumption at makakabawas din sa performance. Papakita ko sa inyo mamaya. So sa buong test ko dito sa phone na to, naka 1080p lang tayo na resolution. Tapos meron din siyang visual enhancement dito. Ayan, para magkaroon ng enhancement yung mga naka-display na contents dito, pictures or videos. Ngayon, very interesting din guys yung behavior ng kanyang refresh rate. So kagaya na sinabi ko kanina, meron tayong tinatawag dito na smart switch kung saan yung FunTouch OS ay magde-decide kung anong refresh rate na babagay dun sa naka-display. Pero tingnan natin kung bababa ba siya ng kusa to 60 Hz. Okay, so ngayon bibitawan ko yung display, makikita nyo sa taas. Ayan, kapag tinatouch natin 120, bitaw tayo. Ayan, bababa naman siya to 60 Hz, although hindi ganun
kabilis. Pero at least bumaba, makakatipid pa rin tayo sa battery. Ngayon dito sa test UFO sa Chrome, makikita ninyo na, ayan, 60 FPS, 60 Hz tayo. Kahit na 120 Hz yung ating refresh rate. Kasi nga, hindi naman kailangan sa browser na to yung ganong kataas na refresh rate. At hindi rin natin ginagalaw yung display. Kapag ginalaw natin, ayan, mapupunta siya to 90 Hz. Yan, nakikita nyo sa taas. At makikita ninyo na yung test UFO magre-respond din 90 FPS na. Okay? So, ganun talaga yung behavior ng karamihan sa mga phone ngayon. So, kapag nag-test kayo guys dito sa test UFO, 120 Hz yung display ng inyong phone, tapos nakita niyo 60 FPS lang, bakit ganun? Well, ganun talaga guys, kasi adaptive yan. Ayan o. Kapag tinouch natin, tataas din. Pero dito sa Chrome, talagang yun lang yung kailangan or max refresh rate na kailangan natin, 90 Hz lang. Ayan. So, okay naman. Goods yung ating refresh rate behavior dito sa display ng V40. Ngayon puntahan natin ang kanyang performance. So, naka PhanTouch OS 14 na tayo out of the box on top of Android 14. Snapdragon 7 Gen 3 yung ating chipset. Yung ating storage ay UFS 2.2, 256 man yan or 512 GB. Sa ating RAM ay LPDDR4X 8 or 12 GB. Okay, sa totoo lang dito ko medyo na-disappoint ng kaunti kasi ang taas ng presyo ng phone na to. Nandun na tayo, ang ganda ng itsura. Very premium. Tapos, meron pa tayong mataas na ingress protection, IP68, IP69. Napakaganda ng display. Pero pagdating sa storage type, UFS 2.2, dapat 3.1 na. Kasi, ano na to almost 30K na Ang mahal Tapos yung kanyang RAM, hindi man lang LPDDR5X. Or kahit yung storage na lang, UFS 3.1, napakalaking bagay na nun, diba? Yun lang, medyo na-disappoint ako ng kaunti doon. Hindi upgrade yung mga experience natin pagdating sa storage type. Although mabilis pa rin naman yung UFS 2.2. Pero hindi ganun ka future-proof. Kasi merong mga phones ngayon, kagaya nung na-review natin previously na entry-level phone, pero 3.1 yung kanyang UFS. So, sayang naman. At maliban dun sa 12GB or 8GB na physical RAM, meron pa tayong extended RAM na fixed 12GB. So, ito rin isa sa nakaka-disappoint dito sa PhanTouch OS. Sana meron tayong option kung 4, 8, or 12GB. Hindi, kapag in-enable natin talagang 12GB, agad-agad yung kukunin sa storage natin. So, kung lang tayo, 256GB, malaki yan, yung 12 na yan. So, anyway, tingnan natin yung impact sa performance ng kanyang extended RAM, pati yung resolution. So, ito guys yung Antutu score. Kapag naka 1080p tayo, naka Smart Switch yung ating refresh rate at naka-on yung extended RAM. 818,079. Not bad actually. Almost 1 million yung ating nakuhang score. Pero i-switch natin ngayon yung resolution to 1260p, yung mas mataas. Ito na yung score na nakuha natin. 'Di ba? Ang laki nung ibinaba guys. 798,381. Not bad pa rin actually. Pero ang laki nung ibinaba sa performance compared dun sa naka 1080p tayo. So, hindi ko talaga masasuggest guys na gamitin yung 1260p. Medyo overkill na talaga yung resolution na yun. Ngayon, pagdating guys sa gaming, wala akong makomplain dito sa phone na to, dito sa Asphalt 9. 90% ng graphics na generate niya. Wala lang tayong motion blur, pero napaka-smooth. Ang ganda ng graphics. At mag-enjoy talaga tayo kung casual gamer tayo. Pagdating naman sa PSP emulation, makikita nyo dito sa PPSSPP na kahit na sagad-sagaran yung ating graphic settings, napaka-smooth ng performance, mag-enjoy talaga kayo. Ang ganda ng graphics actually. So, tingnan natin lahat ng games na na-test ko dito. The X button to jump on, and then press it again and again until you reach the time.
Ako doon tayo sa main highlight nitong Vivo V40, yung pinagmamalaki nilang tatlo guys. Tatlong 50 megapixels na camera at lahat yan ay naka Carl Zeiss na lens. So yung main camera natin ay 50 megapixels f1.9 na merong OIS. Yung ating ultra-wide, 50 megapixels f2.0 naman. Yung ating selfie camera, 50 megapixels f2.0 din. So check natin ngayon ang mga sample photos. Ngayon, pagdating naman sa video recording, makikita natin na stable talaga dahil dun sa OIS. Kahit hindi pa natin i-on yung additional na EIS, aux na yung quality natin. Tapos yung zoom, test natin. Yun, pagdating naman sa selfie camera, up to 4K 30 FPS din yung ating pwedeng ma-record dito. Pero walang OIS yan kapag naka 4K 30 FPS tayo na resolution. Kaya maalog, makikita ninyo. Maganda yung quality, yes. Pero maalog. Kung gagamitin natin to for vlogging, maganda meron tayong gimbal para ma-maximize talaga natin yung quality. Pero kung gusto natin i-on yung steady face, makikita nyo sa comparison natin na talagang stable kapag naka-steady face. Pero 1080p, 30 FPS lang yung pwede nating ma-record kapag in-on natin yan. Okay, so gusto kong malaman yung opinion ninyo tungkol sa camera performance itong V40 5G based dun sa mga sample photos at videos na pinakita ko sa inyo. Kung ako'y tatanungin, maganda guys. Ang ganda talaga ng mga photos at hindi ko pala na-mention kanina. Meron tayong mga presets sa camera niya kapag magte-take tayo ng photos. Dun sa taas, makikita ninyo na pwede nyong i-on yung Zeiss Natural, meron tayong Textured, tsaka Vivid. So, lahat ng mga sample na nakita nyo kanina ay naka-Zeiss Natural tayo. So, para sa akin guys, pasok naman dun sa presyo yung quality ng images na pwede nating makunan gamit yung phone na to. Yung ano lang talaga yung selfie camera. Maalog talaga kapag 4K. So, pasado ba sa inyo? Comment nyo dyan sa baba. Ngayon naman, pag-usapan natin yung kanyang battery. Meron tayo ditong 5,500 mAh na capacity at 80 watts yung kanyang charging speed. Okay, konting opinion lang bago kayo pakita yung SOT na nakuha natin dito sa V40. Nakakabilib na na-maintain nila yung manipis na form factor ng phone na to kahit 5,500 mAh. Malaking bagay yun. Yung additional na 500 mAh compared sa ibang mga phone sa ngayon na max na sa kanila yung 5,000 mAh. So, sana matuto dito ibang brands na hindi dahilan yung additional na capacity ng battery para ma-maintain yung magandang form factor ng kanilang phone. So, tingnan natin yung SOT. Ito guys, tingnan nyo naman. Almost 20 hours. Grabe, tontuwa talaga ako nung nakita ko result. 19 hours, 30 minutes. Compared dun sa V30 na na-review natin previously, 17 hours lang yung nakuha nating SOT. So, ang laki ng improvement pagdating sa performance. So, maasahan talaga natin itong V40 pagdating sa endurance. So, ulitin ko lang yung setting natin nung ginawa ko itong test na to ay naka-smart switch tayo na refresh rate, naka-on yung extended RAM, at naka 1080p yung ating resolution. Pagdating naman sa charging speed, 18 to 100%, 51 minutes ko lang na-charge yung phone na to. So, mabilis talaga.
Okay, so overall guys, yun na lahat yung mga gusto kong i-share sa inyo na mga information tungkol dito sa V40 pagkatapos yung gamitin to ng almost 2 weeks or more than a week sa akin. So, para sa akin lang, worth it yung presyo niya para sa value na makukuha natin dito sa phone na to. Pero gusto ko malaman yung opinion ninyo. Okay ba sa inyo? Pasado ba sa inyo itong phone na to? Okay, lagay nyo dyan sa baba. At if ever na gusto nyo itong i-compare dun sa Xiaomi 14T, i-comment nyo dyan sa baba. Kung maraming magsasabi na compare ko sa 14T, sige, gagawa tayo. Okay? At i-base ko rin sa likes ng video na to. If ever na umabot to na at least 1,000 likes, sige, gawa ako para magkaroon tayo ng idea kung alin yung masulat. Kasi dikit na dikit yung presyo ng Xiaomi 14T tsaka nitong Vivo V40. Okay, so maraming salamat sa panonood. Para sa ating unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.